you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Good morning. Good morning, Jesus. Jesus. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na, kanina pa kami nagkikwentuhan. Kaya medyo, magandang umaga po at muli salamat sa pagsama niyo sa amin sa ganitong gawain na nagbibigay papuri sa ating Panginoon. At very, very interesting ang ating topic, no? Tungkol pa rin ito sa pamilya. Alam ko familiar ang mga muka na nasa harapan nyo ngayon at mag-uusap tayo ng pagkaganda-gandang usapan. So, tayo mananalangin muna. Muli, Ama, maraming salamat na kayo'y nariyan upang kami gabayan, upang ang bawat salitang lumabas sa aming bibig, bawat karanasan, ay magbigay luwalhati sa iyong pangalan. Narito kami sa aming kawalan. Ama, muli po, samahan nyo kami. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Very interesting po ang topic natin ngayon kasi ito po ang pag-uusap na to ay tungkol sa mga retirees na hindi nag-retire. Ayan, yung sa harapan natin. Bakit nga ba may mga tao na bagamat time na parang sabihin, oy, ma-enjoy ko na yung ano ko, ng fruit of my labor, di ba? Na ako ay nag-retire na, pwede na ako magpahinga, wala na akong 8 to 5. Pero may mga unique people that they would rather go on. Yun ang gusto nating i-explore. At ano ba ang epekto nito sa kanila, personally of course, sa pamilya, ayan, at even sa spirituality ng bawat isa. Kaya po, hindi naman po namin ini-encourage na lahat ng retirees, wag mag-retire. Okay? May kanya-kanya naman tayong papel sa buhay. Pero nais natin pag-usapan, ano ba ang pros and cons? Ayan. At ano ba ang damdamin ng isang tao na, by the way, ang aking mga kasama, isang 78, isang 77 and 68. So, pinakikilala ko po sa inyo, unang nasa dulo ay Sister Celia Rosario, and narito po sa akin si Sister Edith naman, Trinidad. Ayan, so magkikwentuhan ho tayo ngayon tungkol sa buhay ng bawat isa. So siguro background mo na, Sister Celia, your work, when did you start, ano ba yung natapos mo sa education? Good morning po ulit sa ating lahat na naka-on yan. nanonood. Okay. Ako po. Ako po ay isang teacher. Initially, I finished Bachelor of Science in Education. Nagkaroon po ako ng pagkakataon na magturo ng 2 years sa Mariano Marcos State University High School Department, sa Science High School at saka Regular High School. Tapos, after 2 years, dahil sa rason na I was supposed to be at UP for my masteral program, I already had dormitory, kumpleto na po yun. But then, nagkaroon ng changes sa administration. There was a new president and she recalled all the scholars for that particular school year. So, kinausap kami isa-isa and then she told me makakapag-aral lang ako during summertime kasi wala daw hahawak sa aking mga subjects. So, right after I came out from the room, I wrote a letter and I filed my resignation. Came to Manila, doon po nag-start yung I took up Bachelor of Science in Business Administration, kaya ako po ay naging CPA after 2.5 years. Nagtrabaho ako I worked in the bank, I worked with the government, I was the corporate accountant of the corporate arm of Natural Resources, yung Natural Resources Development Corporation. I newly passed the board exams. That's where I worked initially as an accountant. And dumating yung EDSA, all of us had to resign. So, nag-iba po ako ng landas. Napunta ako so from the corporate government office, nag-private ako. So, I retired. Ilang taong ka nag-work as a CPA? Ano po yan In the corporate world? From 1982 po yan, when I passed the board exams, until now. Until now? Yeah. Okay. Pero supposedly at age 65? 65. Nagre-retire na dapat siya. Apo. No, So okay. that was in 1922. I was supposed to have been retired. So pinag-retire naman. 1922. 2020. Ay, 2022. 2022. Sorry. Senior. 2022. Sorry. 2022, Yeah, 3 years okay. ago.
Pinag-retire ako. Officially, I retired in Okay. December 2022. Extended yun kasi May ako eh. So extended pa rin until December. But before I left, kinausap ako that I needed to stay. Initially, parang hesitant. Because before nang dumating yung araw ng retirement ko, I was already excited. Nobody, Oh, we I were think talking which is- about that, I remember. Yeah, which is, I think that is a natural reaction Yes, considering that I was 19 when I started working. I was Ah. only 19 years old when I finished my Pareho Bachelor of tayo. Science Okay. in Education. Immediately, I taught after that. So, mga estudyante ko noon because I was teaching fourth year students. Ang tawag sa'yo, ang babaeng walang pahinga. Yeah, parang ganun po yung kinalabasan. So, Okay. excited ako to retire finally. Pero hindi, nung kinausap ako to stay, and there was no specific time for me yung extension na sinasabi nila sa akin, pumayag naman po ako. Kasi considering that my bosses are really family to me. Kasi that's the reason why hindi ako naging naging ambisyosa masyado with my career professionally. So nagstay lang ako nang nagstay doon. It was not really pagsasabihin mo sana for an accountant ng sweldo na ganito. Kung iisipin mo, maliit. Opo. But ano talaga family ka sa kanila. Okay, we'll be talking more about that. Pero wag natin kalimutan, hindi niya binanggit siya ay naging beauty queen. Wow, talaga naman ah. Ano na po yun, history. I was the first Miss Beauty and Brain of Saan? our place. Saan? Sa Luna, Apayao po. Luna, Yes. Ilocos Sur, Ilocos North. Luna, Apayao po. Luna, And Apayao. then, Okay. yeah, the first Beauty and Brain of Wow. Northern Luzon Kita niyo, State College during when I was in Okay, college. we'll be talking more about our beauty queen later on. Ayan, Sister Edith naman. Hello po, good morning sa ating mga kapatid sa Comfy. Sister Edith po from Kaibiga, a retired educator of DepEd, Caloocan. I retired in the year 2013 as a district supervisor. After retirement, iba talaga plano Plano ni Lord sa plano mo sa sarili mo. I really planned to fix our house, yung mga kurtina, yung mga dapat tiklop-tiklopin, yan. After retirement, yun ang ginawa ko. Pero parang kakong may hinahanap ako. Nauso na yung Facebook. Tapos, yun nga, mga friends mo, hanggang yung isa sa mga friends ko ay Dean sa Santa Teresa. Yes, yung yes, sa Santa nagkita tayo doon sa sa Sacred Heart. Yan. Nakita ko ang gulo-gulo ng school, nagtatakbuhan ng mga bata, yung teacher nagagalit, tapos may blackboard. Para bang yung nakita mo yung crush mo nung high school? Ganun yung kurot sa puso ko. Ano ito? Bakit parang kinukurot yung puso ko pag nakakita ako ng school? Hanggang one day, nakita ko na lang yung sarili ko nasa harapan. Nagsusuway na rin ng mga bata. And there, naramdaman ko, this is my first love. Kaya parang yung school, iyan na yung buhay, yung bahay namin. Total, bago na yung kortina, bago na yung nakatiklop, araw-araw naman natitiklop. So, that is my life now. Hanggang ngayon, ano na ba ngayon, 2026 na, 2013 to 2026, 13 years, still in school. Working as a college professor sa College of Education, at present ako ay itinalaga nung may-ari ng school. Ayoko na Sabi ko, Dok, ayoko na ha. Pag dating ko ng 70, ayoko na. Hindi.
gagawin 77 kitang na po siya dean. ngayon. So sa College of Education, ako ang tumatayo na din doon, din-dinan, para wag ko lang silang iwan. Thank you, Lord. At yaan na nga, nagagamit tayo ng Panginoon doon sa trabahong binigay sa akin. Amen. Sa Psalm 92:14, they will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Gusto ko yung fresh and green. Okay. So dito, gusto nating i-break yung mindset na kapag ikaw ay dumating na sa retiring age, dapat ay tumigil ka na sa pagtatrabaho. Nakita rin natin, nag-uusap nga kami kanina, yung negative result kung hindi mo pin-prepare ang sarili mo for retirement. Kasi para bang, okay, no choice ako, kailangan mag-retire ako. Pero wala kang preparation. I always ask people, okay, may nga isang coordinator tayo. Sabi ko, magre-retire ka na sa October. Nag-prepare ka ba? Kasi gugulatin mo ang sarili mo at by that time, dahil hindi ka nag-prepare for retirement. So, of course, isang ang nakita namin kanina, sabi nga, pag hindi ka nag-retire at wala kang plano, pati aso, pati pusa, aawayin mo. Kasi you are now so bored with your life. At ang nangyayari, gusto ko bigyan ng yung advantages ng mga hindi pa nagre-retire, na yung mind mo hindi na masyadong, hindi na sharp, di ba? Physically, medyo nagre-regress ka na rin. No? Relational, ayan na nga, sabi ko nga, nagbibiroan kami kanina, naku, sabi mo sa anak mo, gusto mo dito ako sa bahay, lahat ng mali, makikita ko. So, siguro ang tanong ay, ayan na nga, sabi dito and I'd like to see that in our discussion right now. So, ulitin ko they will still bear fruit in old age and they will stay fresh and green. Both of you, what's your take dito sa binasa ko? Ano po, very true sa akin. Yeah, okay. Yeah, kasi yun nga yung pinag-uusapan natin kanina. If I were not in the office or if I did not have work, at iba talaga yung takbo ng isip, takbo ng puso, everything would have changed na I know it would be to the downside. Hindi ka na talaga, kasi nasanay ka that your mind is working, that you're emotionally, you have to deal with different kinds of people, you have to adjust like this to that, to this, to that. So pagka nandoon ka na sa point na nasa bahay ka lang, iba po talaga yon. I couldn't imagine myself, siguro, yun din will ni Lord sa akin, kasi hindi I had experience staying, I didn't even stay that long in the house for the 3 weeks na binigay nila sa akin after retirement and then go back. Nag-enjoy lang ako ng konti, namasyal-masyal. Kasi hindi ka sanay. Yes, opo. Ang nakita ko lang yung doon, even the kids, they were so happy. Yung first, Christmas vacation namin after, retirement ko na yon na I was not rushing to go back to work ng January. So, paano ka lang, easy lang kayo. So, sabi nila, sana laging ganito. Yun yung nila doon. So, yun po yung magandang nakita. But then again, personally, iba, to me, I welcomed initially, yung ang sabi ko nga po kanina, initially, I was really wanting and I was really excited about retirement. Pero, sabi ko, it's not the will of God that would be my life. How would you, paano mo sasabihin sa sarili mo na tututong they still stay fresh and green in your own experience? Physically po, I go to office dressed up. Ayun. Dressed up. May looking forward ka every day. Every day. Pati janitor, pero pag nakita ko, wow, yung it gives you, yung parang satisfaction to yourself, na even matanda ka na, retired ka na, you are still able to carry yourself the way you were when you were younger. Correct. Na papasok ka, postura. Correct. With the bearing pa rin, na parang akala mo, po yun. Ang sarap sa pakiramdam po yun, kesa yung lusyang ka na, nasa bahay ka, Nakadaster ka lang. Minsan hindi ka pa nakasuklay, hindi ka na nagsuklay, which is your life on Saturdays and Sundays. Pero yun, when excited ka pagpasok mo, gabi pa lang, nakaplano na lahat kung anong susuot mo the whole week, yung doon. And yan,
gives you personal Correct. satisfaction. Oh, there's such... Iba yung ano mo iba na yung aura, iba yung pag-iisip mo. So, masaya ka, maano Oo, ka. oo. Na Personally, yan araw-araw. yung nakita mo na stay green. How about in your, what they call this, yung pakikitungo mo, kasi sabi, ay wala na yan, matanda na yan. Kasi ngayon, nagwo-work ka pa. So, paano na-enrich yung iyong buhay na, yun na nga, at this Ano age? po, sa office, makikita mo pa rin yung respect Mm. ng mga tao sa'yo. Although you're already old, kung tutuusin mo, because there are new blood, they would still look up at you. Iba pa rin yung ibinibigay nila sa'yo. Yung feeling na meron pa rin akong value, Yes. meron pa rin akong, ano ba tawag Yes. dito? Na gamit ka pa rin. Ibig sabihin, Productive ka pa rin. yes, opo. Na hindi ka, yung hindi sasabihin mo na useless ka na in the corporate world. Hindi. Kasi ikaw pa rin naman yung tinatanong, ikaw pa rin naman yung ano po yun. So, Ayun nga, may nakakakwentuhan minsan na, don't be offended naman ng mga nanay dyan. Sabi ganun, ano pang gagawin ko, di mag-alaga na lang ng apo. Parang suddenly, yung bahagi sa pamilya, ay hindi naman sa bumaba, hindi naman sa kung ano pa man, kundi para bang na-menos ba? So parang because of that, parang bang lahat ng ginawa mo noon, parang nawala na. Right? Totoo yun. Totoo yun. There's a tendency for that. Kasi nga, wala na yung dating hindi naman para magsabing importante ako, kundi iba yung feeling mo na hanggang sa may edad ka, alam mong ikaw ay nagagamit sa mga bagay na ikaw ay nag-i-enjoy talaga. Kasi nga, minsan, no choice, ano pa gagawin ko, di mag-alaga ng apo. And then they feel bad about it in a sense na wala na, they get bored. And sayang, no? Sayang yung magandang inumpisahan. Sister Edith, ayan. Paano ka ba naging green and fresh? Green and fresh pa rin naman talaga. At 77 Fresh yan. pa talaga. Ako naman sa bahay, sabi ko nga rin sa mga apo ko, kung hindi ako nagtatrabaho, sige, nakikita ko lahat dito sa bahay. Lagot kayo. Tapos, yung assignment mo, ano gagawin mo, ganyan. Pati oras ng pagdating ng apo, i-check mo lahat. Ngayon, ang napansin ko, dumadami yung wrinkles ko. Naku, kailangan yata magpunta sa aesthetic doctor. Dumadami wrinkles. Dahil lahat ng mali ng mga apo tsaka ng asawa, mapapansin mo. At saka pag nasa bahay kayong mag-asawa, pagdating pala ng edad na ganito, instead na labing-labing, lagi kayo nag-aaway. Isa pa Hindi yun. naman away na hindi naman away na na talagang away. Kung minsan yung lang lasa ng ulam, ganyan, maalat O di, alisin mo yung asin, ganyan. Parang mga ganun lang. Pero hindi naman talagang away. Labing-labing pa rin naman. Kaya, yun. Sabi ko, pasalamat kayo dahil ang lola nyo meron pang kumukuha na school. At ang yung mind ko, yung setup ng mind ko, parang hindi rin nalalaos ba? Kumbaga, once na may binasa pa rin ako, naiintindihan pa rin at this age of mine. Tapos sa mga bata, sa mga estudyante, natutuwa rin sila dahil yung mga experiences ko sa DepEd, ando doon naman sa libro na isi-share ko sa kanila. Okay. Kaya masaya. And yung bang everyday na aalis ka, nakabihis ka, yung damit mo nung araw, pwede pa rin naman hanggang ngayon. Lagi ka pa rin fresh sa daan. At yung mga tao, ang tingin nila sa iyo, yun din, yung respeto. Sabi nga, Dahil hindi ka naman naka-duster, hindi ka naka-short, ganyan. Kaya lagi ka rin ang biruan nakaayos. nga, pag ikaw ay nagtatrabaho pa, tawag sa'yo, ma'am. Oo. Pag nag-retire ka na, aling edit ka Aling na. edit. Hindi, meron ako isang Totoo, nakita dito. totoo yun. Correct me if I'm wrong. Pag nagwo-work ka, somehow, you look at things even in the house more objectively. Pero, ayun nga yung sinasabi natin kanina, kaya nagkakainisa na Kasi nga, subjective ka na Andun na lang yung mundo mo So, ang tendency mo,
subjective. Ito yung bahay, ito yung nangyayari. While if you're working, yung train ng mind mo na, okay, let me look at this from the objective point of view. So, hindi ka masyadong naapektuhan. Again, hindi ho namin sinasabing mag-ano kayo. Pero tinitignan namin yung advantage na totoo yun, ano? Kaya nga, minsan, yung naiwanan sa bahay, yun ang problema. Yun ang problema talaga. That's why, yun ang kagandahan sa, you remain, ayoko naman gamitin yung professional, parang napaka-impersonal naman. Pero, mas objective ka, mas malinaw sa iyo yung sitwasyon, mas nagagawan mo ng solusyon na hindi ka kailangang galit, although naiinis ka pa rin. Yun nga tinatawag po natin, ang sarap tumandang, hindi tumandang paurong. Yes. Okay. So, may isa akong tanong dito, no? Nabanggit ko na naman yung mga motivation, more or less, na pag-usapan na natin yun. Ito, no? How do you see your work now? Okay. Is it a job, a calling, or a ministry, or maybe one or two, or maybe all of the above? Yeah. So, Sister Celia. When I was going over that question, I was thinking, tama po, all of the above. All of the above. It's a Explain ng ministry. maikli. Yeah, it's a ministry, it's a job, and the other one is Calling. it's a calling. Yeah, ministry in the sense that God designated you to be in this place. So my ministry is to be in the office to look after the interest of the company, which up to now is the reason why I am there. Kasi supposedly last December, akala ko hanggang December na lang ulit ako. So when we were trying to appoint new signatories because there were people who already left, who already retired also, sabi ko, me out also, sabi ng boss ko, no. You will still take control of cash. That has been your job from the beginning and up to now. You are staying because of that. So, sabi ko nga po, it is my ministry. Kaya pagka ito itinalaga ka ng Lord na dito ka, then that becomes your ministry. Yun po yung sa akin, my take for that. It's a job. It's a job kasi yes, there are still things that you really need to do. You have to perform these duties. Correct. So it's a job and you are being paid to do it. And then yung isa is Calling. it's a calling. Same thing, parang in a way ministry and the calling ano yan interrelated the way I look at it. So you were called by God, you were put in that ministry to do it. So do it as you are supposed to do it na parang iniisip ko nga I am serving the Lord. It is the Lord to put me in there. So my master talaga is the Lord. So I do not have to complain. I have to obey. I have to do it the way it should be done in the eyes of the Lord. Ang ganda. Kasi nga, di ba, whatever you do, whether you eat or you drink, do it all for the glory of God. At nakita ko dito, kasi nga minsan, kaya hindi na-i-enjoy ang trabaho equals sweldo. Hindi ka mag-i-enjoy talaga. Kahit malaki ang sweldo mo, yes. hindi mo ma-enjoy. But when you put your heart into it, that's what you call the ministry. So maganda yung definition niya ng ministry kasi minsan, although ako, sasabihin ko, I vouch for her na hindi lang siya ministry in terms of tinawag ka kasi para gawin yan. Kung di ministry in a sense, actually, nagkaroon ng prayer meetings sa company niya because of you. And I think one way or another, you are continuously ministering, God is continuously ministering to these people through you, not necessarily to preaching, but you are there. So maliwanag sa'yo kung ano ang papel mo at ang value mo doon sa company. Sister Edith. All of the above din ako. Sige, go. Kasi it's a job. Siyempre, meron kaming konting sweldo, ministry, and calling. Ang pagtuturo, talagang it is a ministry Yes. and a calling. True. Kung nasa puso mo talaga ang ating Panginoon. Kasi sa pagtuturo ko, I always integrate the Word of God sa mga lessons ko. Teacher eh. Yes, as a teacher. Halimbawa lang sa English, ang subject matter mo are noun o kaya adjective. Name some prophets or people, persons in the Bible and describe. Naku, magre-research na yung mga yan sa kanilang
cellphone, hanap na sila. No duplication, kaya lahat hahanapin nila yung mga tao sa Bible and they will describe it using the adjectives they chose. Yan, o di yun, may integration ka na. O kaya sa education subjects naman, yung mga code of ethics, yung ating Ten Commandments, code of ethics yan sa professional teachers. So, yung kakong calling, tsaka ministry na ipapasok. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa trabaho na ipinagkaloob mo sa akin kasi yung natututuhan ko sa Good Morning Jesus, sa ating mga Bible study, I can integrate them to my lessons. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord. Kahit naman sa bahay na i-integrate ko sa kwentuhan namin pagka dinner time, sa mga apo ko. Minsan pagka nagagalit ako sa kanila, oo, sabi mo si Lord nasa tabi mo, ganyan. Sila pa nagre-remind. So, kaya thank you Lord kasi ito ang binigay sa akin na hanap buhay ng Panginoon. After retirement, magamit ka sa ministry niya at ito ang calling niya sa akin. Thank you. Alam niyo ba sa Tagalog yung job, yung binanggit niya, hanap buhay. Hindi ito hanap pera. Hanap buhay. Sabi nga kanina ni Sister Celia, may mga Yes. appointed tayong posisyon. At ang appointed duty mo ay kung saan manggagaling ang buhay na itinalaga sa iyo ng Diyos. So, ang trabaho po ay hindi para kumita lamang. Kasi kung yan lang po, pag-retire mo, ang sasabihin mo, salamat na lang at may pera na ako, ganito. So, diyan natin mahahanap ang tunay na buhay. So, pangalawa, sabi nga dito, calling, may pagtawag, hindi nagkataon, hindi isang obligasyon, kundi isang tawag ng Diyos tungo sa isang dakilang buhay. And then, of course, the ministry is service actually when you define ministry. It's service. So it's serving first and foremost God, and then serving other people, and serving especially sa church, no? Member tayo ng Comfy Church. So we're ministering to other people through the church teaching, through the things that we have learned. So, ano may tatawag sa buhay? Buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi mo sasabihin na, ay nako, magre-retire na ako, ganito, ganyan. Yan nga, hindi ko na lang babanggitin yung pinanggalingang kumpanya. These people actually were given big pension, separation, kasi matagal na sila sa company, hindi kagaya ko. They received millions. But after a couple of years, namatay. So they were not able to enjoy the fruit of their labor. So hindi mo kasi masasabi na kung hindi mo na-enjoy ang buhay mo, ang trabaho mo, wala kang katiyakan na mai-enjoy mo yung retirement mo. Naunawaan ho natin. Yun ang pinag-uusapan natin ngayon. Na kailangan yung hanap buhay mo, nasumpungan mo ang buhay mo doon. Maraming challenges, pero marami ka ring natutunan. So, napakaganda po na, sabi ko nga, na-explore natin itong another side na hindi naman laging tinitignan at maraming ayaw. Naku, di ba? Normally. Pero sabi mo nga kanina, Sister Cel, ang Diyos ang nagdala. Kung ako lang, di ba? Sabi, kung ako lang. But the Lord spoke to you and said, no, I have something more for you, and it's coming from there. The richness of your life, especially your spiritual life, will come from there. Kaya nga Isaiah 43:19, gusto ko yun. Kasi sabi niya, I'm doing something wonderful. Pero ang crucial question, nakikita mo ba? Nakikita mo ba? Kasi kung titignan mo lang yung situation, kahit sa church, maraming makikita ka rin situation and challenges. Pero hindi yun eh. Ang sinasabi ng Diyos sa Isaiah 43:19, nakikita mo ba yung ginagawa ko? Kasi kung nakikita mo yun, yan ang magbibigay sa'yo ng tunay na buhay. Okay? So, ako natutuwa dito sa aming pinag-uusapan kasi nga, involved kami, I'm 73, at sila, na-affirm, na-confirm na tama yung desisyon ko. Right?
tama yung buhay na hindi nagkamali ang Diyos na nilagay ako dito. Now, maganda itong tanong na to. In what ways has God given your work deeper meaning over the years? This is more of a personal question. Meaning, okay, siyempre sa umpisa trabaho lang talaga yan. Kailangan kumita for the family and everything. But as you grow, we need to grow in our workplace. So ang tanong dito, ano ang mas naging malalim na kahulugan sa iyo, kasama na siguro ng buhay mo at nung ginagawa mo, sa kalalagayan mo ngayon, especially bilang isang Kristiyano? Napakahalaga nun. Anyone who would like to start? Sister Edith. Sorry pa. Ako kasi, nung etong stage na ito na ng life ko, bilang Kristiyano, this is already the winning stage of my life. I am enjoying the winning stage of my life. Paki-explain ka nga po. Actually, may sinulat siyang article. Hindi naman niya babasahin, no? Hindi, sabi niya, may title. Paki-explain ka nga yung title na yan. Ayan, yung title na to, The Winning Stage of My Life. Bakit? Kasi, sinabi ko na, I have won the race. I have won the race na kasi inilagay na ako ni Lord sa stage na nag-e-enjoy ako, na masaya ako, na it is not the material thing eh. Hindi yung mayaman ka, marami kang kotse, may bahay ka, may mga paupahan ka, hindi yun eh. Kaya ako, sinabi kong winning stage to, masaya ako sa buhay ko ngayon na ginagamit ako ng Panginoon, yung trabaho ko, ginagamit ako ni Lord. At hindi ko naman sasabihin na napakabait ko. Pero yung gamitin ka ni Lord sa araw-araw, yung bang pakikipag-usap mo sa mga estudyante na alam mong may maproproduce ka na mga tao na katulad din ng mga natututuhan mo. Yung ang ating 2 Timothy 2:2, yan. Yan ang life verse ko eh. And entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Ang hawak ko ay mga student teachers eh. Kaya yung itinuturo ko, sinasabi ko lagi sa kanila, teach others also. Itong tinuturo ko sa inyo, pagdating ninyo sa field, pag teacher na kayo, ituro nyo rin sa inyong mga estudyante. Amen. Kaya ito na sinasabi ko, ang winning stage ko dahil ito na yung purpose ni Lord sa akin Yun ang purpose ni Lord sa akin na magturo ka ng magturo. Kaya nga kita ginawan teacher, ituro mo yung mga nalalaman mo. Kaya ito na yung winning stage of my life. Yun ho, ibig sabihin ng winning. Nasumpungan mo na ito ang purpose ko. Kasi tayo, di ba, sabi mo nga, marami ka pang ambisyon, hindi ka naman dumating sa gano'n. Pero karino sa, di ba, dapat ganito, dapat gano'n, dapat ganyan. So, sa'yo, kaya ka masaya, alam mo yung niche mo eh. This is where God wants me to be, and I finally found it. See? So, yun hindi naman tayo tinawag ng Diyos para yumaman, para maging popular, maging influencer. Hindi eh. Makita mo saan ka dapat kasi ito yung papel mo at nakita mo yung joy of discovery ba? Kaya sabi mo, panalo na ako. Kaya sabi mo, kahit walang bahay, kahit walang panalo na ako. Bakit? Ito ang buhay na inihanda ng Diyos sa akin. And very few people find that. Very few people. How about Sister Sally? Ang sa akin na... Pakita, lapit. Okay. Yung question ulit, Brother Ernie, was, how did God... Yung iyong Trabaho. work ngayon, in what ways has God given your work deeper meaning over the years? Yes. So over the years, sabi nga natin kanina from the beginning, when we were starting our conversation, sabi ko, nung una, iba yung ating mga pananaw. Iba yung tingin natin sa trabaho. We were talking about money. But as we grew older in the workplace, nag-iiba yung mga priorities mo, how you look at it. Sa akin, for example,
yung talagang hindi nila matanggal-tanggal sa akin was hindi mo talaga ako mababali pagdating sa integridad or yung katotohanan. Yun yung kaya people will not really like me. Kasi if it is wrong, it is wrong. Yun kasi yung sa akin. Hindi mo ako pwedeng gamitin para ipangatwiran kita sa mali na ginawa mo. So sa akin po kasi, mas mali yun eh. I will not be teaching you to do the right thing kung pagtatakpan naman kita sa mali. So yun. So tumatagal yun. Nakikita ko talaga yun yung purpose ko. Yun ang calling ko talaga doon sa office na yun, to teach people to obey and to do the right thing. Being an accountant, alam mo naman yung accountant to the last centavo, dapat accounted lahat yon and how it is Lalo being, na sa accounting, kasi Opo. dyan marami Yun nga po, nangyayaring yun mo yun. milagro. Kaya, and it's a natural response of people na pag inapakan mo or nasaling yung kanilang personal interest, galit sa'yo. But I had to stand firm. Yun yung gusto ng Panginoon. Yun ang nakikita ko talaga na yun Celia, nandiyan ka para turuan sila kung ano yung tama at nararapat na gawin. Hindi madali yung papel mo. At hindi po talaga madali yon. And up to this time, sabi ko nga, and my boss sees it. Everybody na talagang doon, na hindi yung mga tao na doon, ina-appreciate ka, nakikita nila yung value mo. You are more valued than anything Kaya else. nga in-extend ka nga siguro. Opo, rin. yun yung nakikita ko na sinasabi ko nga no, yung pag sinaano nila doon. So sabi ko, ito yung halaga na hindi kaya, ito yung value o yung value ko sa kanila na hindi pwedeng bayaran or hindi pwedeng tumbasan ng anumang halaga. So, hindi naman ako pwede pong magmalaki na ayoko na nung ganon. Kasi sabi ko, ang alam po ninyo nung time, there was a time already when I surrendered, sabi ko kay Lord, your will be done. Hindi ko alam kung saan mo ako dinadala. Why am I still here? But I leave it to you. Kayo na po. And I started the year, ganun din po. Hindi ko alam how long again will you let me stay here. But I know your plans are better than mine. So I surrender. Your will be done. Yun po yung aking deklarasyon sa ating Alam mo, Panginoon. ngayon na-share mo yan, mas nakikita ko ang bigat ng you are the salt and light of the world. Hindi pala dun kadali. Kasi pag sinabi mong, okay, I'll be the salt and light of the world, marami magagalit sa'yo. Magiging kontrabida ka. And that's not easy, you know? Pero nakita mo yung value mo unang-una sa mata ng Diyos. And I think everybody agrees on that as Christians, na ang unang-una nating bigyan ng halaga ay yung value mo sa mata ng Diyos. Na kung ang value mo ay sa mata ng tao, you will compromise because of the pressure, definitely, and the stressors that come with it, no? But ayun, ganun pala. Ginamit ko yung pala because of what you said. Ganun katindi yung ikaw ay liwanag at asin ng daigdig na ito kasi mayroong kang mga challenges na pagdadaanan, bunga ng pagsunod. Napakasimple lang, di ba? Salt and light. Pero pag gano'n na yung sitwasyon, integrity na pinag-uusapan, teka, sandali. At doon nahihiwalay ang tunay na Kristiyano. Okay? Ako natutuwa naman ako doon sa mga pag-uusapan natin dito. No? Now, eto, gusto ko to. How has your sense of purpose changed as you've grown older? So, hindi lang ito tungkol sa trabaho. Nasabi niya na nga yung sense of purpose. Siguro we will parang explore more of that. No? In what way has you seen yourself as valued? No? How has your sense of purpose changed as you've grown older, especially at this point of your life na yan mga dinadaanan ninyo, paano masasabing lumago ka palalo dun sa iyong purpose sa buhay mo? Ayun. Sa akin po, kasi tama yung sinasabi mo, Brother Ernie, na hindi talaga madali at hindi ay mahirap kasi kalaban mo ang lahat. Pero alam mo na ang may-ari, kakampi mo. At ang Diyos, alam mo na si Lord talaga ang kasama mo doon sa laban mo to fight yung mga gusto nila na hindi naman dapat, na hindi pwedeng mangyari. So ngayon, the purpose kung yun yung from the very beginning, yun yung, doon ako tumitindig eh.
So, as it progresses at lumipas yung mga taon, tumitindi rin yung resistance against you. So, pag habang dumadami at tumitindi yung galit or ayaw sa'yo, the more that I am emboldened na talaga stand matapang ka firm. ngayon. Yes, I stand, talagang hindi mo ako mabubuwal, kapatid. Hindi mo. And I was so, alam mo yun, yung, ang tindi ng paniniwala ko na hindi ako pababayaan ng Lord. Kasi alam ko naman na kung saan ako nakatindig, ay yun ang gusto niya. At yun ang talagang dapat na mangyari. Based on His standards, yun. So why should I be shaken? Sige, sige, okay lang ako. Sige, go, fight. Kasi yun yung mahirap sa akin. Pagka meron kang ginawa at ipipilit po yung mo, brother, hindi ako titigil until I have proven that you did wrong. Ganun ako katindi. Matindi ako. Ay, sabi ko, wag mo akong subukan. Wag mong simulan. Huwag mo ako subukan, sabi ni Fernando. Alam mo saan nagagaling yung tapang mo? Kasi sabi ni Lord, if God is with me, who can be against me? Naintindihan kita, kaya nga there was a time na sabi, parang ayoko na yan. Being human, sino naman may gusto nito? Kalabang ka ng lahat. Pero alam mo yung papel mo Kaya nga, sige Lord, I remember, no? Hindi kasi madali, like Jesus Christ. Si Lord na lang. Gano'n ba kadali ipako sa krus at mamatay? Even He in Gethsemane, sabi niya, Ama, baka naman pwede. Di ba? Kaya nga, hindi ba, in a sense, sinasabi ni Celia, Lord, baka naman pwede na akong mag-retire. And what did the Father say? Did He agree? Did the Father say, nga, kawawa. Hindi, no, you have to go to the cross. You have to die on the cross. Because it has its glory. And that job you're in right now is bringing glory to God. And makikita mo talaga, brother, na yun ang nananalo talaga ang Panginoon. Kasi hindi nila ako pag-i-stayin, hindi nila ako extend ng ganun. Kung nakikita nila na mali yung ginagawa ko. Nakikita nila ang katwiran ng Diyos ngayon. Although they don't like it, maybe. Opo. Wow. Nag-aaway kami ng boss ko sometimes. Na nag-disagree kami. Pero once na yung talagang it's against my principle, it's against my ethics, professional ethics, talagang hindi niya ako pwedeng pilitin. So sasabihin niya pagka na yon, Celia, you did not sign this? No, ma'am, why? Sorry, I cannot. Eventually, they agree. Yeah. Okay. So, si Lord pa rin ang panalo. Sorry. Basta pag sabi ko, sorry, ma'am, I cannot affix my signature. But again, it's not easy. Kasi, Minister Ernie, yung mga professional ethics sa trabaho namin, nasa commandments of the Lord yan Kailangan obedient ka din Kaya yun din ang lagi namin idinidikdik sa mga tao. Siya sa mga tao niya, ako sa mga estudyante. Pagdating ninyo sa trabaho ninyo, ito ang ating mga professional ethics. May mga section pa yan. Kaya yun, kailangan na sabi mo nga, if anybody is against you, who can be against you? Ayun, if God is with you, si who can Lord be lang ang against you? talagang sa atin, talagang pagdating sa prinsipyo, sa mga commandments, nagja-jive naman yung professional ethics sa commandments of the Lord. Yan. Nakakatot. Kaya tawag ko nga sa inyo, sa mga babae sa comment, mga Amazona. Tsaka, brother, ang hirap kasi kung lahat na lang kayo magko-compromise, lahat na lang kayo sasama sa hindi tama. Pati ang kumpanya, babagsak yan. Kawawa ang Eventually. kumpanya, yes. Eventually. Apo. Talaga naman. Okay. So, mas nagiging eto ngayon, I like this. What does success look like to you compared to before? Siguro mas malalim na na explanation na. Kasi dati, di ba lalo na, usually position conscious tayo. Ay, manager na ako, ay, vice president na ako. Ngayon na, kumbaga,
lumagpas na kayo doon sa demarcation line. Yes. Kasi kumbaga, hindi naman kayo para nandiyan for anything. It's just an extension of whatever you were doing before you retire. So, ang tanong nga dito, ano nga yun ang definition yun ng success? Ayan. Sa akin po, success is, na-maintain ko yung, Brother Ernie, I always use the word talaga dignity and integrity. Hindi, Again? dignity and integrity, hindi ko mapaghiwalay yon sa aking sarili. Na sa akin, hawak ko pa rin yon hanggang ngayon. So that is my success. Yun yung, that is how I define success already. Hindi mo talaga ako pwedeng, I cannot compromise para masira itong dalawa na to, na ito ang tinitingnan ko, na iniingatan kong yaman ng buhay ko. Kasi pagka gano'n ang iyong definition ng success, unang-una, walang inggit, walang selos, wala kang pinatutunayan for yourself, right? That is my word. I have nothing to prove at this point in time. Correct. Ako, Minister, sa akin, masabi kong ang success, pagka yung plano ni Lord sa'yo ay nakamit mo, yung purpose niya sa'yo ay nakamit mo. Lord, ano ba talaga purpose mo sa akin? Yun. Yung word na binigay nga niya sa akin, you will be able to entrust others also. And those others, I were able to teach them. Ayun, success na yun para sa akin. It's not the material things yan, yung bahay, yung kotse, hindi na yan. Para sa akin, ang success, yung masaya na rin ako, di ba? Pag masaya ka, tapos, yung ako, ito example lang. Doon sa lugar namin, pag umuulan, may yung kanal umaapaw. Sabi ko ng success, yun yung ibang lugar, yun yung Haguno, yun yung Cebu, ang baha nila, lampas tao. Ako yung kanal lang, magagalit ba ako? Hindi. Yun para sa akin, success na yun eh. Yung pangkanal lang na umapaw, magagalit ka pa ba? Eh, yung ang iba binaba, lampas aso, lampas tao. Kaya para sa akin, yung masaya ka na nun, hindi mo na iniintindi, hindi mo pinoproblema yung kanal mo. It's the small Success things. yun eh. It's when you start to appreciate what you have. Yeah. Kasi yung iba nga, nasa kanila na lahat, bakit yung maliliit na bagay, yung pa nakikita? Parang not unless you appreciate what you really have, you will never be happy. You'll never, kasi there will always be people na mas mataas sa'yo, mas magaling sa'yo, mas meron sa'yo. Kaya dito nga sa napag-uusapan natin tong meaning. Sa Proverbs 16:31, gray hair is a crown of splendor. It is attained in the way of righteousness. So yun yung success na sinasabi dito, crown of splendor. No? Di ba yung sasabi ng ibang tao, ano ba naman yung Sister Edith, para yan lang eh. Yung kasi ang pananaw ng mundo. Ang standard nila ay sa mundo. Kaya hanggang ang standard mo sa mundo, good luck. Maghahabol at maghahabol ka ng kaligayahan. Maghahabol at maghahabol ka ng success. Kasi hindi mo naintindihan ang buhay mo. Ay nako, teka baka makalimutan natin yung mga may birthday. May birthday. Oh. January 17, 2026. Happy birthday to Sister Princess Bacani and Sister Ira Pingal. Happy birthday mga kapatid. Happy birthday.
Happy birthday sa Happy inyo mga kapatid. birthday. Ayan. So, very interesting yung topic kasi nga, pinag-uusapan natin dito ay yung mga dapat na tao na dapat ay losyang na, naka-duster na lang, nasa bahay na lang. Lahat na, yun na nga, lahat na ng mali, nakita sa loob ng bahay. At minsan sasabihin pa ng mga anak natin, sa mga apo, sa mga anak nila, ay, nako, hayaan mo na yan, matanda na yan eh. Di ba? So, parang yung buong buhay mo naging at the end tragic na kung hindi mo maintindihan talaga ang salita ng Diyos at ang purpose sa'yo, marami dyan bumabagsak. Mga mag-asawa, sabi nga, napag-usapan natin, kung kailan tumanda, nagbubulyawan, nagsisigawan, bored na kasi eh. At saka wala ka na naman makita kundi siya na talaga. Plus na bagay na napag-usapan namin kanina, which ako, tinigil ko ng matagal, hindi na ako nanonood ng news. Kasi ang tendency ko, pag nanonood ako, I'm talking about at my age, ha? Kahit na nung bata-bata ako, tinigil ko na kasi magre-react ako. Wala kang magagawa, magre-react ka. So, ang tanong ko sa sarili ko, may magagawa ba talaga ako doon? Yung galit ko bang ito, makakakontribute para umayos? O sasama lang ako sa mga tao na walang ginawa kung di i-criticize ang government? Right? So, napakaganda pong pag-usapan nito kasi nga, it opens our mind to other possibilities. Good possibilities na kung baka kayo'y nanonood, pwede sabihin, pwede pala. Di ba? So, hindi na yung mindset na, okay, pagdating na ito, magre-retire na ako. Hindi. Pwede pa pala. Mayroon pa palang ang plano ang Diyos sa akin. Kasi minsan pag nag-retire, wala na, tapos na plano ng Diyos sa akin. Okay. We have more minutes, no? Sabi dito, how has aging changed your understanding of strength? Ayan, very ironic kasi when you say strength, sa atin, hindi na kagaya ng lakas, hindi na kagaya ng memorya, hindi na ganun kabilis, lalo na yung recall. Naku, sino nga yun? Si ano ba? Ayan, yan. So, anong take nyo dito? Si sister, siguro hindi ka pa masyado sa forgetfulness, ha? Ay, hindi po. Ano na yon, kasama na rin po ako sa mga problema when it comes to memory lapses. So, what is your definition Meron of po. strength now? Ang strength kasi, di ba, basically strength is physical power. Generally. Physical, yan ang sabihin. generally, yun. Pero for now, at my age na ganito, tumanda, you have age already. Yung strength mo, emotionally, strength mo to, you are able to, kaya mo nang magpalampas. So that's strength. Yes. Kung hindi ka na nakikipagbunuan talaga, like Yes. yung dati, that is strength, emotional strength. So, ano pa ba? Yung mga the other kinds of natin, it's not only emotion, it's also on decision making. Maliliit na yung mga bagay-bagay na you really don't need to yung prowess ng mental talaga, hindi na yun eh. Kasi you don't need it at this point in time already. Tapos ka na dun sa pakikipagbunuan, sa pagalingan ng intellect. Tapos ka na dun. Naipakita mo na yun eh. And anything that comes now, kaya mo. Kaya mong sagutin. Kaya mong i-handle whatever comes already. Kasi through those years that you have lived, 68 years in my case, I have already, madami na dito sa tawang ko, sa utak ko, Mike. yung mga lessons, learnings sa lahat ng pinagdaanan mo sa loob ng 68 years, I think that is strength in itself. Ano man lahat nun, gamitin mo ng tama lahat ng mga aral na napulot mo sa paglalakbay mo sa loob ng 68 years in my case. I think I'm strong. I think I'm strong. Yeah. I am powerful already to face whatever there is in the future in life. Akala ko susunod, I'm a woman. Superwoman, ha? Hindi, totoo yun. Superwoman ka. Kasi ang gandang pag-usapan, dahil at this point in malalaki, mababae, physically, even sometimes intellectually, medyo hindi na ganun kalakas. Pero merong nabuo sa'yo yung pagkatao mo. Yes. Kaya sabi ni Paul, di ba, we may be dying in our body, but we are growing in our maturity.
yung strength na, especially emotional strength ka na, kaya mo lang magpaubaya, kaya mo lang umunawa, kaya mo lang sabihin na, sige na lang, sabi nga sa Bisaya, pasagdi na lang, oo. Ang bilis To- mo lang Kaya mo isara bibig mo, Yes. na hindi ka nagpipigil dahil kailangan magpigil. Kung hindi, somehow naiintindihan mo where the person is coming Tsaka from. ano yun, Brother Ernie, another thing talaga that helps you is yung peace with the Lord. Ang laking bagay po yun na alam mo na ano na yun, I do not need to fight. I do not need to fight. Si Lord na bahala. Si Lord na bahala. Si Lord, madalas mo na lang sasambitin even quietly or ano sa sarili mo, bahala na si Lord. Bahala Yan na ang si Lord. natutunan mo nung pakikipaglaban. Yeah. Bahala, You learn to depend more on God. Yeah. That's bahala na si Sir Lord. Edith. Ako, Minister Ernie, at this age of mine, ang ipinagpapasalamat ko kay Lord, yung strength sa mind. Kasi hindi ko man masasabing hindi na ako makakalimutin. Oo. Pero pag pinagbasa mo ako at interpret mo sa akin yung babasahin ko, I can interpret it. Hindi naman ganun na katulad ng mga pantas naman marurunong. But I can explain it naman. Tapos, yun ang strength na binigay sa akin ni Lord na pinagpapasalamat ko ng husto. Kasi when my boss, sasabihin niya sa akin, pakibasa mo ito, tapos magmi-meeting tayo, ikaw ang magre-relay niyan. Thank you, Lord, kasi strength yun eh. Yung ma-interpret mo yung ipinababasa sa'yo, strength na yun. Itong age na ito, pagbasahin mo nga, tapos bigyan ka ng meeting na imi-meeting mo, parang mahirap na rin. Pero yun ang thank you, Lord. Tapos physically, itong age na 77, may mga nakikita na rin ako na talagang medyo mahina. Ako naman, thank you, Lord, nakakapagwalis pa ako sa bakura, nakakapagdilig pa sa halaman. Nalalakad ko pa yung 15 minutes walk from the palengke to our house. May bit-bit ka na pinamalengke. So, yun, ang strength na pinagkaloob sa akin ng ating Panginoon. Emotionally, kaya na sinabi ni sister, yun, kaya mo nang magparaya. Hayaan mo na yung kanal na umaapaw. Masaya ka na rin dyan. Kanal lang yan. Yung iba nga, ilog na yung umapaw, lumampas pa sa bahay nila. Yun ang sinasabi kong, masaya ka na for what you have na nakikita mo. Kaya thank you, Lord, na sa kalakasan, hindi lamang physical, emotional, sa mind. Kaya salamat sa Panginoon. Alam niyo yung strength natin ngayon? May insight na tayo. We tend to respond rather than react. Yes. Di ba? Normally, nung masyado tayong matapang pagbata ka pa eh. Marami kang alam, di ba? Di ba? But now, gusto ko yung word na melo eh. Nagmelo tayo in a good way that yun nga, sinasabi rin ni Sister Edith, pag may binasa ka, hindi mo lang siya nabasa, may insight, especially sa Bible, no? Or things about spiritual, emotional nga, ano. May insight ka dun sa situation. Hindi mo basta, sabi nga, hindi ka basta papatol dun sa sitwasyon. Kundi you look at it more carefully, you reflect on it, and then even the value, no matter how bad the situation, ano ba yung value nitong sitwasyon na to, na yung strength natin, yung buo ka, iba yun eh. Buo ka in a sense na kahit yung physical strength mo, nabibigyan mo ng pansin. Lagi namang binabanggit yan na, yung mga matatanda, galaw. Kasi yun ang importante kapag ikaw ay old age na talagang may activity ka pa rin, galaw-galaw ka. Hindi ko naman sinasabi pag nasa bahay, hindi na. No? But minsan kasi yung retiree, sabi niya, ay naku, tapos na ako dyan. So ayun ang gumalaw. So, hindi na matapos. Ginagamit na excuse yung pagiging retiree. Tinatamad lang. Tinamad lang. Oo. Kaya ang problema naman nun, dahil hindi ka na gumagalaw sa yung mga muscles mo and everything, pero kung may insight ka, bunga ng iyong pagtanda, pati yung physical mo,
i-upgrade mo pa rin eh. Hindi ka na naman kagaya ko, hindi na ako nagbabarbell or anything like that. But I am conscious that I need some form of exercise that is applicable to me. Para kahit na sharp nga ang mind mo, hindi ka naman makalakad, di ba? Na balance. Yun ang maganda siguro nakita ko no, sa mga kagaya ninyo. No, kagaya natin na ito nga, nandito pa rin activist. We learn to balance things. We learn to see things in the perspective of God. Kaya nga yung sabi na I've finished the race, di ba? Ano nga ito? Ito, ayan, yung mga ayan. Sinasabi ni Paul, natapos ko. Hindi ko natapos na ulyanin ako, hindi ko natapos na natakot ako. Natapos ko kasi buo ako hanggang sa huling sandali. Amen. Yun po ang napakahalaga sa ating buhay. No? So hindi yung trabaho, hindi yung pensyon, hindi yung anong meron ka. Meron ka nga, hindi mo nga ma-enjoy. Di ba? Marami nagagalit sa atin ngayon. Baka hindi na sila mag-retire. Kala mo magsalita itong tatlo. And yun po kasi ang nararanasan namin. Kaya nag-i-enjoy eh. Kaya sa edad namin ito, ako I'm enjoying my life at 73. I'm enjoying, of course, there are other challenges. Pero itong natutunan ko rin, have a sense of humor. Nakalimutan mo. Nawala, hindi mo makita, nawala. Hindi nakagaya na, dito ko lang nilagay yun eh. Dapat, ngayon, okay, nawala. Sige, hindi ko ubusin ang oras ko sa inis na nawala. Okay, kung mamaya makikita ko yan. Kung hindi mawala, palitan na lang. Sabihin ko po, Lord, tulungan niyo naman ako. Pakita niyo naman nasaan yun. Pareho tayo. Okay, so mainis ka ng mainis, hindi ba? Ito. What challenges do you face working beyond retirement age? We still have challenges. Okay? Emotional, physical, financial, relational. Hindi naman nawawala ang challenge. Hanggat may buhay, sabi nga may problema. So ano yung mga challenges na hinaharap mo pa rin sa buhay mo ngayon? So far po sa akin, wala akong, even when I was reading yung advance ninyo, I couldn't think of yung challenges na after How do you retirement. find challenges ba? Kasi baka din tayo nagkakaproblema. Yun nga. Ayun nga. Kung how do we define challenge sa Correct. ating sarili? Oo. Challenges to me are difficulties. Okay. Opo, yung difficulties. So for as of now, wala akong specific na except siguro nung una, because there were new bloods that I was talking I'm sorry? about. New bloods in the office that I Okay, was talking about. Opo. professional. Nung una, yun. Para bang, kasi ang, doon, kasi syempre pag bago, mga bata, pakitang gilas. Di ba? Nung una, naiirita ako. That was a challenge on how to handle all of this. How did you I learned to resolve? keep quiet. And then I said, Lord, you know everything. You know what's in our hearts. You know what we desire. You know what we want and Nakikita nyo ang lahat. Aantayin ko what you will do. Okay. And lumabas. Ngayon, makikita mo na ngayon yung mga yabang nila nung na nung una, iritado ako. And then until I learned to, tinatawanan ko, tignan natin. Yung ganun. Pero hindi na yung mainit yung ulo ko or yung Hindi ka na nagre-react lang basta. No, quiet na lang ako. Tapos basta yun ang inaano ko. Si Lord kinakausap ko. Lord, alam ninyo, sabi ko, alam ko may gagawin kayo, mag-aantay lang kami, mag-aantay kami sa gagawin ninyo. And now, tapos pati sa mga tao na kasamahan ko sa office, mag-pray lang tayo. Lalabas at lalabas din kung ano yung dapat, kung ano yung Okay. So, kumalma na ang nakita na rin ng management yung totoong kulay ng mga nagmamagaling-magalingan nung kasi normal yun, brother, di ba? Gusto nilang Siyempre, ayun, para yun. mabango. So, challenge yun nung talagang yun sa akin dati. Pero Maganda kasi sa iyo, ang challenge sa iyo, it's more than just a difficulty. It's something to be overcome. And I guess that should be our attitude. Whatever age you are in right now, na hindi yan para biktima ka, hindi yan para
mainis ka doon sa mga tao sa paligid. Kundi opportunity, paano ba ako lalago dito sa sitwasyong ito? See, God gives us challenges. Nandiyan yan. So we don't even call them problems. We call them challenges. No? How Because what we're saying is, hindi ito binigay ng Diyos sa akin para pahirapan ako. May opportunity, may brilyante dito, may ginto dito. Meron. And yun ang ginawa mo. So ang ginto na nakikita ko ngayon, yung ano ng boss ko sa akin, every time na ano na yun, Celia, what do you think? Celia, what do you think? So Celia, mas what do ang you think? credibility mo, mas tumaas Ano pa pa. rin, yeah. And that is the gold that you're talking Oo, about, yung ginto na yun. oo, Nasabi oo. ko nga, hindi ka talaga kailangan, cool ka lang. Oo. Cool ka lang. And then alam mo kung sinong kakampi mo. Tama. Oo. Hindi ka huwag mo nang kausapin yan. Ako wala kang makukuha dyan. Steady. Ako, sa akin, ang nakikita kong challenge, kahit sa mga apo ko, sa mga estudyante ko sa paligid, yung generation gap ba? Ayun. Age sinasabi gap. mo. Oo. Iba ka noon, Lola. Iba na ngayon. Pati estudyante, ma'am, noon yan. Ngayon, iba. Paano mo in-handle yun? Pati yung mga young teachers, ma'am, ganito na po tayo ngayon. Kasi kami, yung age namin, medyo stricto. Totoo, Stricto totoo. ka sa apo, sa anak, sa estudyante. Ngayon, yung sinasabi nating child protection program, diyan talo ang mga teachers na old teachers like me. Kaya naia-adjust ko naman yung sarili ko. Pagkagalit na ako sa mga estudyante, medyo lalabas lang ako. Unlike before noon, magagalit ako talaga sa kanila. Kasi magbitiw ko ng salita, baka mamaya bukas wala na akong trabaho. O kaya yung hindi maganda ang gagawin. Meron tayong mga netizen na baka ipinipicturean na si ma'am, tapos eto, ang ma'am namin nagagalit. Yun ang nakikita kong parang challenge ngayon. Kaya medyo ingat na ingat din ako. At salamat sa Panginoon, siya ang nag-guide din sa akin na wag kang masyado na dun sa generation gap na yan. Iba kayo talaga noon kaysa sa ngayon. Kaya thank you Lord. Yan ang isang nakikita kong challenge sa mga matatanda ngayon. Kaya hindi kami masyadong makagalit. Dati noon kinukurot pa ako ng nanay ko. Ngayon, subukan mong kumurot at merong bakat bukas nasa barangay ka na. Ay, nako. Oo. Napakaganda po ng napag-uusapan namin dito at kaya lang ay oras niya. Ako, nag-enjoy ako for one. Doon sa mga new insights, di ba, mga bagay na na hopefully, hindi lang kami, kundi kayo rin na pagkatapos ng mapanood dito, a newer perspective, a higher level of understanding of the purpose in life, even the challenges that we're going through, no? So napakahalaga po. Unang-una, natapos yung dalawa kong kausap saan? Sa Diyos. Eventually, it's a question of where will you end up? Saan ba matatapos yung buhay mong yan? Sa Diyos ba? Or nawawala ka na? 68 years, Brother Ernie, pinagdaanan mo na lahat. Yes. Kung hindi mo pa ba alam kung kanino ka dudulog Yes. sa huling Babalik Sa tayo Diyos dun lang sa talaga Isaiah tayo. 43 na yon. Nakikita mo ba o nakita mo ba ang ginagawa ng Diyos? Kasi kung hindi, walang mangyayari. Walang kahulugan ng buhay. So muli po, manandali ang kami magpapaalam. Salamat po sa aming hindi ko naman tawagin bisita, no? Pero mga Thank you, Lord. nakasama namin sa umagang ito na tunay po na marami po kaming natutunan. And hopefully, ang mga nanonood ay patuloy na makasama namin every Saturday at patuloy po na alamin natin, no, ang napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin. Muli po, maraming salamat. Magpapaalam na po. God bless po. God Bye-bye. bless everyone. Thank you, Lord. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me. Let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord.
God